Sa kanyang pagbisita sa South Korea, binigyan din ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga bata ng kakayahang matukoy kung alin ang totoo sa hindi. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang keynote speech sa Global Education and Innovation Summit sa Seoul, South Korea, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na kailangang makasabay ang edukasyon sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya. Pero kailangan din anyang maituro sa mga bata kung paano malalaman ang totoo sa hindi totoong impormasyon. It is equally important to teach how to differentiate truthful information from the untrue. To know what contributes to a learner's development and what does not. And what will instill in them the correct values that will turn them into productive citizens of our respective countries. Malaki rin daw ang ibubunga ng artificial intelligence para sa mga bago at malaking oportunidad sa edukasyon, pero kailangang may safeguard dito. And the advent of artificial intelligence will certainly create another paradigm shift in education. While this possibility will present newer and greater opportunities, it will present many uncertainties in our vision of digital education. The paramount consideration whenever and wherever we use and develop technology should wrap around critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nasa South Korea ngayon ang bise para sa iba't ibang aktibidad kasama ng pakikipagpulong kay Korean Deputy Prime Minister Lee Joo-ho. May mga taga-DepEd rin daw na tumitingin sa mga teknolohiyang posibleng gamitin ng mag-aaral sa ating bansa. Sa isa namang panayam, sinagot ni VP Sara ang mga puna tungkol sa paggamit ng confidential funds ng kanyang mga tanggapan. Sabi niya, naaayon sa batas ang paggamit sa mga ito. Anya, posibleng politika raw ang nasa likod kung bakit hindi tumitigil ang issue. Base sa assessment ko, sa experience ko sa politics, meron talagang politika sa lahat ng bagay. Kasama ito? Hindi lang sa mga issues na lumalabas, hindi lang sa mga atake na lumalabas, even sa trabaho, meron talagang politika. Including po itong sa confidential funds? Oh yes, opo. Yes. The way na hindi nakikinig yung mga nagtatanong, hindi sila nakikinig sa sagot, makikita mo na merong agenda na nilalatan. Nakipagkita rin si Duterte sa Filipino community dito sa Seoul. Sila ang kinatawa ng mahigit 60,000 Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho dito. Mahalaga raw na pasalamatan sila na nagsasakripisyo para sa kapakanan at pagpapaaral ng mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Mula rito sa Seoul, South Korea, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.